Hello and welcome pong muli sa ating tutorial ng Basic Construction Estimate. Medyo napatagal yung ating continuation, but anyway, let us continue sa ating tutorial. Okay, so dito na po tayo sa ating drywall. So ano po ba yung drywall? So kung titingnan natin yung plano, ito po yung drywall natin. So nasa second floor po siya. So partition siya ng dalawang room. So ito po 'yan, nakalagay dito yung yung ating legend, kumbaga drywall. So ito po ang drywall 'yan. Yan. So sinadya ko po talagang ilagay 'yan for the purpose of this tutorial. Pwede namang ilagay diyan is hollow blocks, no. Pero yun nga, sinadya ko 'yan para at least mai-discuss natin yung drywall na 'yan. So paano po ba mag-estimate nito? Okay, so ito pinapakita ko po as yung frame niya. Okay, so yan yung mga frame. Mapansin nyo po may tatlong kulay, no? Yellow, red at saka green. Okay, so paano po ba mag-estimate niyan? Pero bago tayo pumunta sa estimate, so ano muna yung mga component nito, no? So ang usual pong ginagamit na frame sa ating drywall is ito po yung mga yan. So open ko lang tong price list natin para makita nyo. Metal faring. So ito po ang ginagamit diyan. Metal track at saka metal stud. Yan, metal track. Pag sinabi pong track, yung horizontal. From the word itself, track. Kumbaga track, parang daanan. Yun yung clue natin. So track, yun yung horizontal. Yun yung color yellow dito sa ating 3D model. Okay, so yan yung metal track. Yan. And then yung patas naman, yan yung metal stud. Yan, ito po yan, metal stud. Okay, so may mga sizes po yan. Mamaya natin discuss kung ano yung gagamitin natin, no? And then, mapansin nyo po, meron ding kulay green. So, ito pong kulay green na to, naglalagay po ako dito ng tubular. So, ano pong purpose niyan? So, dito ko po kasi ikakapit yung ating hamba ng pintuan. Okay, so kapag kasi ang nilagay natin tong metal stud, medyo medyo kumbaga hindi ganoon katibay. Kaya naglalagay ako ng tubular diyan. Okay, sa end na yan kung saan ikakabit yung ating mga hamba. Okay, so sa spacing naman, ang ginagamit kong spacing yung sa metal track, 1.2 po yan. 1.2 yan. Nasa plano din yan eh. Verify natin sa plano. Hanapin ko lang po, no. Page. Hindi ko sure kung anong page yun. Pero hanapin lang natin. So, ito yan. Typical detail of drywall partition. So, ito po yan, nakalagay. Ito, 2.8 daw yung ceiling height. And then, ito pala muna. Naka-arrow yan. Yung nakapahiga na yan, 1, 2, 3, 4. Yung apat po na yan, yan yung metal track. Ayan o. And then, metal stud naman po yung mga nakapatayo. No? And then itong tubular, yan yung sa opening. Okay, so yung spacing po natin ito 1.22 or 4 feet na yan. 4 feet. Okay, so pwedeng 1.2 lang pero okay lang po yan, pareho lang naman yan sa konting diferensya lang. Okay? And then yung spacing po ng ating metal stud, yung patayo is 400 mm. No, yung iba po kasi ang ginagawa nila 600 mm yung spacing nitong pula, yung metal stud natin. And then 600 din itong metal track. Okay, based sa experience ko, mas mahina po yun compare dito. Kasi nga po, mapansin nyo yung support nitong dalawa na to is nasa baba at saka nasa taas. Okay, so imagine nyo na lang po, kasi itong nasa may gilid niya, hindi yan yung main support niya. No? Unless, ito ang dadamihan nyo, kung ito yung support nyo. Ang problema po kasi, minsan, masyadong mahaba to. Yung wall natin, masyadong mahaba yan compare dito. Okay, so kumbaga, ang ano lang po diyan, rule of the thumb, kung ano po yung mas maiksi, yun dapat po ang mas matibay. Okay, para mas economical. Okay, so ito po ang mas maiksi, usually, yun yung ceiling height natin, ito. Usually po mas maiksi ang itong patayo compare sa pahiga. Okay, kaya po mapansin nyo yung spacing natin dito, ang ginagawa ko talaga is 400 dito, and then,
1.2 or 4 feet naman dito sa metal track natin. Okay, so yan lang po. And then, syempre, kokoveran natin siya ng drywall. Okay, so yung drywall na gagamitin natin is 4.5 mm. Okay, so yung 3.5 kasi, ginagamit natin yung sa mga ceiling. So, dalawang klase po yung FISM board na ginagamit natin dito, no? So, yung 4.5 at saka 3.5. So, yung 4.5 which is mas makapal ng onti, yun yung ginagamit natin sa ating mga drywall. Okay, so later, ito po yung frame na pinapakita ko sa inyo. Okay, so paano po ba mag-estimate yan? So, ilista natin yung mga gamit natin. Okay, so dito sa metal track, ang ginagamit natin po is ito, 0.5. Ito, 0.5 by 3 meters. Okay, ganun din dito sa ating metal stud. Ito rin. So, kulayan ko na lang to. Yan. And then, ito. Yan. Ito yung ginagamit natin. Okay, so ito, pagdating natin sa ceiling, hindi pa natin tapos yung ceiling, right? Okay, so pagdating natin ng ceiling, i-discuss ko yung mga yan. Okay, so, yan yung ginagamit natin. So, kopyahin ko na lang to. Ito, palitan ko lang to ng mas maliit. Okay, so, kopyahin ko tong metal track dito sa ating table. Drywall, number 13. Okay, yan. And then, numberan ko. +1 and then drag ko na yan pababa. Okay, so check ko lang yung recording. Ayun, tuloy-tuloy naman. And then next na gagamitin natin yung metal stud naman. Kopyahin ko na lang yun, copy paste. Yan. Copy paste na lang yan. And then ilagay ko na yung price na nandito sa ating ano. Ito, syempre depende pa rin po ito sa inyo, sa location nyo. 128 and 125, tama ba? 125 baliktad, 125 and 128. 128. Okay, so yan, so bago pala tayo magtuloy, so ipakita ko lang sa inyo yung actual na picture ng ating metal stud. Naalala ko lang ito. Yan. So ito pong itsura niyan, no? So ito yung mga faring na ginagamit natin. Ito yung carrying channel, main wall angle yan. Pero mag-focus tayo dito sa dalawa. Ito pong metal track at saka metal stud. So ang pagkakaiba lang po nila is ito. May itong metal stud parang purlins siya. Okay, pag ganyan oh. Ang purlins lang kasi natin mas makapal. Okay, yung usual na ginagamit natin sa purlins 1.5. Ito 0.5 lang, so mas manipis siya. Okay, so yan. Papansin nyo parang may ano dito. May maliit na part dito, yan. Ito wala. So parang plain lang siya na letter C. Ito medyo may pagganyan pa na onti sa dulo. So yun po yung pagkakaiba nila. Okay, so yung iba saka natin i-discuss. Okay, so yun po yung itsura ng dalawa na yan. Okay, so next na materials na gagamitin natin ay yung FISM board, which is 4 feet 4 feet by 8 feet by 4.5 mm thick fiber cement board. Okay, so ang tawag po diyan FISM, ang ibang tawag po diyan no, FISM board or Hardiflex. Yung Hardiflex po kasi brand yun. Yun yung pinaka-common na brand. Kaya yung iba, ang alam nilang tawag dun is Hardiflex. Hindi po. Ang tawag po talaga dun sa board is fiber cement board or FISM board. Okay? So, yun po yung i-ano natin. Kumbaga, itatapal dito. Parang walling niya na. Okay? Pang cover natin. Next po natin, syempre, yung tubular. Ito. Yan, lagay natin yan. Part na rin yung drywall eh. Okay, so ano palang size ng tubular na ilalagay natin? So, 2x3 yan or sabihin natin 2x3, so 50 by 75 mm. 50 mm by 75 mm by 2.0 lagay natin. 2 mm thick na GI. GI po yan, tubular bar. Okay? Ayusin ko lang itong ating keyboard na medyo maingay. Okay, so yan po. And then next, kailangan natin ng ng black screw or ng screw. So ang gagamitin ko po diyan is 3/4 inches. Okay? So next po is kailangan natin ng
Concrete nail ito. Siyempre, pag pinako natin dyan sa baba tapos dun sa taas. Okay, so kailangan natin ng concrete nail, 2 inches. Masyadong maliit kasi yung 1 1/2 concrete nail. Masyado namang mahaba yung ah, detress. Okay, next po natin is yung blind rivet. So ito po yung size na gagamitin natin na blind rivet, no? 5 by 532 by 1 1/2. Okay? Yung iba-iba yung ginagamit na na size kasi maraming sizes to. Check ko dito sa price list natin kung meron yung sizes. Meron 'yan. Consumables. Consumables. So ito yung mga sizes ng blind rivet natin. So ito yung gagamitin natin 'yan. Okay? So ito pala pag inabail nyo po pala 'yan. Sa mga madami po kasing nagtatanong sa akin kung magkano daw eh. So 'yan, avail nyo po ito. Ito po yung itong asahol na to, 5,000 yan. Ito, 1,000. Itong Excel, lahat yan, 500. Yung PDF ng, ito, lahat ng PDF yan. Pati yung Max Fajardo, pati plano, pati yung mga yan, 500 lang yan. And then ito, medyo mahal to, I think 3,000. Mahirap kasi SketchUp. Okay, so ito, hindi naman yan sinasama. Okay, so yun pa yung sa mga nagtatanong po. And then, next natin, ilagay ko po na lang dito yung ating presyo. Okay? So, diretso na natin. So, yung presyo po natin ay, assume ko dito na 480. Okay, so depende pa rin po yan ha. So, and then yung tubular natin, nandito rin sa price list natin yan actually eh. Yan na, tubular. So, ito, 2x3 or 750 by 75. And then 2 mm, ayan nakalagay, 1314. Okay, so yan baka nalilito yung iba sa inyo, no? Nilagay ko kasi dito 50 mm by 75. Okay, so yan kasi yung 50 mm ang equivalent niyan is 2 inches. Kumbaga 1 inch is 25 mm. So yun po yung equivalent niyan. So ang gagamitin natin 2x3 and then 2 mm 1314 yung presyo. Okay, once again po no, depende po yan sa location nyo kung magkano yan. Okay, sa black screw natin ang isang box. Lagay pala natin dito piece, no? Piece. And then box. Ito syempre piece lahat yan. Per piece yan. Per piece na ang sizes ay ito. Yan. Ang haba niyan 3 meters. Dalawa parehas yan na 3 meters. Meron po kasing 8 feet pero ang common talaga kapag dito sa amin is 3 meters ang available. Kaya din siguro walang price yung iba. Okay? So yung isang box sabihin natin 500. Do ang nakalagay dito is 250, 700 lang siya. Pero yung ginagamit kasi talaga namin, 1,000 ang piraso, 500. Actually, 450 pa nga eh. Pero 500 na lang ilagay natin. Okay, and then next po natin, concrete nail. Sabihin natin per kilo yan, syempre. Per kilo, sabihin natin 100. Okay, and then blind rivet. Mali pala yung sinasabi ko kanina, no? Small box na blind rivet pala yan, hindi yung screw. Okay, so pareho lang kasi yun. 1,000 din kasi ang laman nito eh. Black box. So ang ilagay natin dito ay pares nga sila. Kaya akala ko yun. Pareho lang po yan. Okay. Pero mapansin nyo po no, merong merong isang bakante. Ibig sabihin sa una kong inestimate, merong isang item diyan. Ibig sabihin 8 item yung una kong inestimate. Ang maalala ko diyan ay yung ito, maalala ko, 3 inches na screw. Okay, para saan po yung 3 inches na screw? Optional po yan, pwedeng hindi nyo isama, pwedeng saka nyo na isama pagdating sa doors and windows or sa fenestration. So, yung 3 inches na screw po kasi na yun na yung nilalagay ko dito. Yan, binubutasan ko na po dyan, and then nakaabang na yan dyan. Yun ang ginagamit ko pang connect sa hamba. Okay, yung pag-screw kasi natin dito, galing dito papunta dyan palabas, hindi pa loob. Kaya sinasama ko na dito kasi nga syempre bago natin lagyan ng takip yan, nakalitaw na yan dyan, kumbaga nandyan na yung hamba. Nandyan na yung hamba bago natin takpan or ilagay yung FISM board. Okay, kaya sinama ko po yan.
Okay, so sama na lang din natin. So, per piece na lang ilagay natin kasi konti lang yung kailangan natin dyan eh. So, sabihin nating 3 pesos ang isa. Okay, so unahin ko na ito. Yan. So, yan. Paano ba mag-estimate nito? Paano mag-estimate ng ating wait lang po ng ating ano ba 'to lang nakalagay? Metal truck, sorry. And then metal stud. Okay, so metal truck natin. So ito 'yan. Paano po ba estimate 'yan? Yan yung pahiga na 'yan. Okay, so based dito sa ating drawing, may imagine nyo po, no? So yan. So yan, pag ganyan, 1, 2. So kunin na lang natin yung total length nito. Okay, so yung total length niyan sa plano, balik tayo dito sa page 2. Ito po yan. Yan. So ito yan, no? So yan, tapos pat ganyan. So kunin natin yung sukat niya. So yan, gamitin lang natin yung 8 meters yan. Kasi 8 meters yan, di ba kung maalala nyo? So 8 meters yan, tapos ito naman ay 2.3. Okay? So 8 meters times 2.3 and then ilang piraso ba? Okay, so balikan natin yung sa page 19. Ilang piraso? Page 20 pala ito. Okay, so ilang piraso based dito? 1, 2, 3, 4. Okay, so mapansin nyo, apat po, no? Okay, bakit, mapansin nyo, no? Bakit pala mas maluwang dito compared dyan? Okay, so ito po kasi nagkataon na yung 8 feet natin na FISM board hanggang dito lang, which is yung 2.4 yan. 2.8 yan. Di may siruho ka dyan na ganito. So, kailangan mo po yan. Kasi nga, dito natin ilalagay yung kumbaga hanggang dito yung ating FISM board. Yan, parang ganyan. Hanggang dyan po yan. Okay, mapansin nyo dito sa may right corner ng ating screen, no? 2.4, ganyan. Yan. So, 2.4, drawing lang natin. 1.2. And then, pataas. Drawing ko ulit na 2.4. And then, pag ganyan. Yan. Ba't nawala? Dapat may mabuo dun eh. Sorry, teka lang. Ayusin ko lang para makita nyo. Yung ating FISM board. So, ito po yan. Saan na yan? So, yan po yun. Yan. And then, 4.5. 0.0045. So, yan po yung FISM board natin. Parahin ko na to. Hanggang yan. Group. Yan po yung FISM board natin. So, hanggang po dyan yung sa gitna and then magdudugtong na lang tayo dyan. Kaya po ganyan yan. Okay? So, ulitin ko, no? So, pag estimate natin yan, so, sukatin muna natin kung gaano kahaba based dun sa plano, page 2. So, ito po yan. So, 8 meters plus 2.3. So, yung 8, ayan, no? 4 plus 4 and then 2.3. Ayan, 2.3. Okay, so ilagay natin dito 8 plus 2.3. Okay, pero ita-times natin siya sa ilan? 4. Okay, so yan po, 4 yan, yung yellow na yan. 1, 2, 3, 4. Okay, so and then i-minus na lang natin to, itong isa. Yan. Isa lang ang i-minus natin, no? I-minus natin ng 2.9 yan. 0.9 kasi yung opening natin diyan. Okay, actually 0.8 yung opening ng pintuan pero syempre may hamba ka pa diyan. So ang total length niyan approximately 0.9. Okay, so kumbaga ito kasi i-assume natin siya na nandito siya. Okay, so kumbaga ang gagawin kasi natin dito, kunin natin yung total length and then may ita-times ako mamaya ng multiplier para additional and then divide natin by 3 meters sa isang piraso na metal track. Kumbaga, kunin natin yung total length and then divide ah, isang sa length ng isang metal track, makuha natin yung quantity. Pero magagawa tayo ng multiplier kasi nga for kumbaga allowance natin. Okay? So, yun na. I-times natin siya sa 4.
Ito, i-times natin siya sa 4. And then, i-minus ko yung 0.9 na dalawa. Okay, so ito po yan. Ulitin ko lang. So, 0.9 na dalawa yan. Isa, tapos isa. Okay, so hindi po to, no? Hindi niya natin isasama kasi nga, kumbaga ito, kasama na dyan. Okay, by the way, ito pala, pwede nyo tong gawing ano, pwede nyo tong gawing tubular din. Pero ako kasi hindi na eh. Kasi hindi naman kakapit yung kakapit pala yung hamba dyan, pero ang pinaka-support kasi ng hamba natin, itong dalawang side na patayo. Okay? So, yan po. And then, sana yon. So, 39.4. And then, ito, magmumultiply ako dito ng 1.15. Okay, para saan po yung 1.15? So, yung 15 po dyan, yun yung kumbaga additional 15%. 15%. I-verify ko lang ulit kung saan ko nakuha yung 15. Wrong. Hindi ko maalala kung saan ko nakuha yung 15% na yan. Tagal na kasi nito. Anyway, yung 15% po na yan na additional, yan yung total additional for our allowance. Kasi nga, kung mapansin nyo po dito, no, magdudugtong po yan sa actual. May picture ata ako dyan dito. Saan na ba yan? Parang maalala ko ito. So yan. Ito po kasi yan, no. Ganyan ang installation niya. Ito, di ko lang sure kung anong spacing ang ginamit niya dito, pero mas maluwang yung metal truck niya. Pero ito, ang gusto ko lang ipakita is yung ganito po niyan. So ganyan ang itsura niyan. Kumbaga mapansin niyo no, may lapping pa siya diyan. So yun po yung additional na 15%. Okay? So yun, additional 15%, and then i-divide ko na po siya sa 3 meters kasi nga ayun no, 3 meters yung isang piraso. Okay, so and then 15.1, and then syempre round up natin 'yan. Round up. Up. Round up natin ng isang piraso. Okay, so 16 pieces. So 'yan. Meron na tayong samak to 2,000 pesos. Sakto naman 'yan. Okay. And then next po natin metal stud. Okay, so yung process natin ganun pa rin. Okay, metal stud natin, bilangin naman natin 'to. Tingnan natin kung uubra yung ginawa natin. So, ito pala ang ginawa ko na dito ay ganito. Ang height kasi natin dito ay I think 2.7 o 2.8. 2.7 pala 'to. Mapapansin nyo, itong ating metal stud is 3 meters din. So, ang ginagawa ko na pala dito is, kumbaga, isang piraso na yan ang estimate ko. Yung 0.3 na naiwan dun, kumbaga, siruho na yun, hindi na yun magagamit. Ibig sabihin, i-assume natin to na 3 meters. Pag-estimate natin, kumbaga, direct counting na tayo. Bibilangin na lang natin yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, pero take note, pagdating sa plano, hindi naman naka 3D. So, balik tayo dito. Kung mapapansin nyo, kung paano ba mag-estimate yan. So, kung sa pag-estimate yan, ang magandang gawin, ito, naka-scale naman yan yung kasi kapag pinaprint, di ba? So, yan, pwede kayong sukatin nyo yung metro dyan, sukatin yung 0.4, 0.4. And then, sukatin nyo yan kung ilang peraso ang aabutin. Okay, so, kumbaga sa AutoCAD, ganito po yan. Ito, ilabas ko lang ito. Yan. Kung susukatin kasi natin yan, for example ito, halimbawa parang metro to. Yan, 2.9. So, kung ika-calculator natin, 2.945 ba yun divided by 0.4? 2. Sana ba yun? 2.945. So, ang lumabas po dun ay i-close ko na nga to. 7.3, pero mag-add tayo ng isa. Okay? Check natin sa actual. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, tama, mag-add tayo ng isa. Okay? So, ibig sabihin, 8 dito, 8 din dyan sa kabila kasi parehas lang naman yan. Okay? So, 8 plus ito.
Itong isa, wag nyo kakalimutan po yan dyan ha, meron yan dyan. Okay, baka kasi hanggang tumigil lang kayo dyan. Siyempre, yung ano natin, FISM board, siyempre hanggang dito sa dulo. Which is, kailangan ng support or ng frame, additional frame. Okay, so ilang piraso ba dyan? So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 4, 5, 6, 7. Pero, i-check natin dito sa ating plano. Siyempre nga, hindi nyo naman, wala namang 3D sa ating plano usually. So, yan. So, 2.22, sabihin na lang natin. So, 2.22 divide mo ng 0.4 na spacing. So, 5.55 plus 1. Ang lalabas kasi niyan, edi 6 lang. Mag-a-add ka kasi diyan palagi. Yan. So, ang kung 6 lang hanggang dito lang 'yan. So mag-a-add pa rin tayo ng isa. Okay, so yun po yung ano doon na medyo critical, baka makalimutan niyo yun na i-add. Okay? So ito sukatin ko lang, i-double check ko lang no. 2 point, bakit 2.1 lang to? Ay hindi, hanggang dito kasi. May konting okay, hanggang dito pala. So yan, 2.1 nga. Verify ko lang. 2.1. Mali pala to. 2.1. Pareho lang ata eh. So, pito pa rin ang kailangan. Okay, so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, so kung ulitin natin, 8 dito, and then 8 dun, and then 7. 8 na dalawa, plus 7. Okay? Pero meron kasi tayo ditong ito. Yeah, may siruho tayo dyan. Okay, so ang pwedeng gawin natin dyan, syempre may mga sobra tayo dito. Ang dami nating sobra. Pwedeng yun na yung gamitin natin para tipid. Tama ba? Okay, yung sosobra natin dyan, napakarami namang sobra na yun. Which is ito, 23 pieces na 0.3 kumbaga. So, pagdugtong-dugtungin na natin. Yan na yan. Or kung choice nyo naman, which is I think yun yung ginawa ko dati, pwedeng mag-add ka na lang ng isa. Okay? So, yan po. And then, yan. Goods na tayo dyan. So, 23 na piraso. Okay? So, dito naman sa ating FISM board, kunin lang natin yung area and then i-divide ko lang siya sa ating isang pirasong FISM board which is 4x8. Okay? So, paano ba natin kunin yung area ulit niyan? So, ito, kunin ko lang yung area. Sukatin natin, which is 8 meters yan, 8 and then 2.3 and then times natin ng height. Which is, ano bang height na ginamit kasi natin dyan? 2.6 pa lang ginamit. Dito, second floor pala to dapat, hindi yan ground floor. So, 2.6 pala yung ginamit natin dito. Pero, 2.7 pa rin pala ang gagamitin natin. Kasi nga, hanggang dito sa taas. Hindi pala to ceiling, hanggang dito yan sa ilalim. Okay, so 2.7 pa rin. Okay, so sa pag-compute natin, 8 plus 2.3 times 2.7. Okay, and then i-divide ko to by yung size natin na 4x8 which is 1.2 times 2.4. Okay, so ang lumabas 9.60 may ano pala, hindi natin na times to. Okay, ita-times ko muna yung area. Okay, so ita-times ko pala tong area na to. I-times 2 ko. Kasi nga back to back yan. Ita-times 2 ko ito. Okay, pero kailangan nating ma-less yung, ulitin ko na lang nga. Nalito na tuloy ako. So, 8 plus 2.3 and then i-times ko siya sa 2.7. Pero i-minus ko yung opening natin na 2.1 by 0.9 na dalawa. Okay? Okay, so yan.
double check ko lang. Height, dalawa. Okay, yan yung area natin, isang side. And then ita times 2 po ito. Ita times 2 code para kasi nga back to back. Yan, and then i-divide ko siya sa 1.2 by 2.4. Divide ko siya sa 1.2 times 2.4. Okay, so ang lumabas is 16 point, yan, pero ira-round up natin, round up. Okay, so 17 pieces, pero pagdating dito sa drywall, palagi ako nagpapa-additional ng isang piraso. Okay, kasi mahirap na. Kagaya nito, may siruho dyan kung sakali. Mahirap naman na yung pinaka kumbaga dugtong-dugtong dyan, ang daming dugtong. So, kung may siruho man dito na konti, doon natin kukunin sa isang piraso. So, mag-add tayo ng isa. Mag-add tayo ng isa. Okay, double check ko lang. 8 by 2.3, 2.7, and then ito 2.1 or 2.15, konti lang naman yan. And then 1.2 by 2.4. Okay, tingnan natin kung malaking pagbabago, 18. So, yan. Wait lang po. Yan, 2.7. So, yan. 18 pieces. Okay, so yan po. And then, next natin, itong tubular. Itong tubular natin, direct counting naman yan. So, ang haba ng tubular natin is 6 meters yan. Okay? So, parang yung bakal natin. So, yung mga tubular, purlins, angle bar, 6 meters po yan. Okay, so yan. Alam naman natin yan na 2.7. Ilang 2.7 ba? 1, 2, 3, 4. Kumbaga dalawa. So, ibig sabihin, kung i-assume ko, isang pirasong ganto sa isang pintuan. Kasi nga, kumbaga, yung dalawang piraso, kasya na dyan. Kasi nga, parang, kumbaga, hahatiin mo lang yun. 3 meters, sobra ka pa ng onti. Okay, kumbaga, kung 2.7 yan na dalawa, if di 5.4, may 0.6 ka pa. So, may natira ka na 0.6. So, in short, isang piraso per pintuan. Pero depende pa rin po yan sa actual. Mamaya, sobrang taas ng height nyo kulang na yung 3 meters nyo. So, depende pa rin po yan. So, nagkataon kasi dito sa atin na mababa lang, which is 2.7. So, direct counting, dalawang piraso kailangan natin. Okay? Next po natin, block screw. So, paano po ba mag-estimate ng block screw? So, sa pag-estimate ng block screw, ang ina-assume ko po dyan, ang shortcut lang natin dyan, ay 500, 500 pieces pala tong ito. Assume natin na pag-estimate ko po dyan ito, kung ilang 5 board, ita-times ko lang siya sa 58. Ibig sabihin, 58 na block screw sa isang 5 board. Okay? And then, i-divide ko siya sa isang pirasong, or sa isang box na, which is 1,000. So, ang kailangan natin, kulang-kulang sa alanganin sa isa, alanganin din sa dalawa. So, para sure na hindi ka kulangin, baka matapon-tapon din yung iba. Siyempre kapag nilagay, sa actual is natatapon talaga yan. Magpasobra na lang tayo ng isa. Okay, so, yan. Ito pala, maalala ko, itong presyong 500, I think 500 pieces lang to eh. Pero, nevertheless, dito na lang yan magkakatalo. Dito yan. So, kung ilang piraso. Usually kasi 1,000 yan eh. Okay, so yan po yan. So, dalawang piraso. Next natin sa concrete nail naman, assume ko na lang yan. Kailangan natin ng 1 kilo. Okay, wala po kasing definite na computation dyan talaga eh. Okay, maliban na lang kung meron kayong alam para i-share nyo na lang or i-comment nyo na lang dyan para at least malaman din natin, malaman ko rin at malaman din ng iba. Yun naman purpose nitong tutorial natin, makapag-share tayo ng knowledge. Okay, so sa blind rivet naman po,
Ah, wait lang. Okay, sorry. Sa blind rebate naman po, ganito yung ating computation. So, ang kanya-kanya po siguro yan. Pero sa akin kasi, ang pag-compute ko ng blind rebate dito sa drywall is, kumbaga kunin mo yung square meter, total area ng ating drywall, isang side lang po hindi yung double side or back to back. Kunin natin yung area, which is yung parang ginamit natin dito sa Python board na computation ng area. So, and then, i-minus ko tong pintuan na dalawa. Yan. Yan po yung ating area. Ah, ano ko na muna pala to. Kopyahin ko na muna to. Ilagay ko na dyan. Kasi yun, kailangan natin yan mamaya para di na ako ulit. Okay, so yan. And then, ita-times ko siya sa 24. Kumbaga, 24 pieces na blind rebate per square meter. And then, ito, i-divide ko po siya by 1,000 pieces sa isang box. Kailangan natin ng 0.5 na box or round up na lang natin ng isa. Pag binili nyo po kasi ito ng tingi, mas mapapamahal kayo, mas maganda na yan. Pwede nyo pang magamit for, ito, pwede pa nating magamit pagdating sa ating ceiling. Okay? And actually, kahit yung black screw, pwede nyo pang magamit yan, kahit sumobra ka pa dyan. Okay, dito naman sa ating text screw, ay sa 3 inches na screw, ina-assume ko po dyan na 10 screw dito sa isang side. So, 10 yan, 10 din dito. So, ibig sabihin, 20 per opening or per pintuan. So, 20, dalawang 20, so 40 pieces. Okay, so yan na po. So, meron na tayong ah, quantity ng materyales sa ating drywall. Okay, sa output naman, para sa ating labor, 1, 2, 3, siyempre, kopyahin ko na lang si dito. Format, ito na lang skilled. Okay, so, ay sorry, naka-formula pala yun. Saan yan? Wait lang kalimutan ko na kasi yan, plastering. Yan, so ito, i-ano ko na lang. Formworks, ito na lang. I-formula ko na lang din. Then, drag ko na lang po yan. And then, number of person ang kailangan natin dito ay isa lang. Okay, so actually, pwede nyo nga wag nang ilagay yung foreman pero nilalagay kasi natin from the previous is kailangan may foreman. Okay? So kumbaga taga-check siya. Okay, sa output naman, ang i-assume natin dito ay ang ina-assume ko, double check ko lang, times 2. Yan, dalawang piraso. Kumbaga, dalawang pirasong Physem board ang nakakabit sa isang araw. Okay, pero depende po yan sa inyo. Yung assumption ko na yun, mamaya may magsabi na ikakabit ba yun agad-agad sa isang araw. So, hindi naman po yun kinakabit sa isang araw. Kasi nga, ang inuuna natin, di ba, syempre itong frame and then yun, pagkabit-kabit na yung last, yung ating Physem board. Okay, kumbaga ito lang ang assumption ko. Kumbaga 5.76 square meter per Monday. Okay, so number of days, ito number of worker, ang ilalagay natin ay tatlo kasi nga tatlo sila. Pero take note, pag magko-compute ka ng ating labor, syempre yung skilled lang gagamitin natin. Which is yan. And then times natin sa output niya per day, which is 4.17. Okay, so equals na natin yan. And then sa daily rate naman natin, ito is equals na natin dyan. So para pares na po yan. And then ito, formula na yan. And then drag ko na lang yan. Then equals. Okay. Dito naman po sa ating equipment, gagamit tayo ng, bibili na tayo dito. Ilagay natin dito. Optional naman po to pero ito yung ginagamit natin. Angle grinder. Angle grinder. So ito pong angle grinder na to, ito po yung ginagamit natin pamputol sa Physem board. Okay, and then diamond cutting disc, ito po yung bala.
Okay, so yan. Tag-isa lang kunin natin, then per piece yan, per piece din yan, then magkano po ba? Yan, depende pa yan. So, assume na lang natin 3,000. And then 450 to 500 to eh. Mahal yung diamond cutting disc na yan. Okay, hindi kagaya nung ano, itong ginamit natin dito na ano, na cutting disc na yung D4 na cutting disc is ano lang po yun, tag 30 pesos. Okay, so ito drag ko na lang din and then alt equals and then pag-addin ko na. Okay, so yan po yung total natin. Pwede nyo pong idagdag yung riveter, yung tinatawag na riveter, yung ginagamit sa pag-rivet. Pwede rin namang hindi na. Okay, so nakadepende naman na po yun sa inyo kasi equipment naman na to. Okay, so yan. Meron na po tayong drywall. So, idagdag ko na dito. Okay, so yung area natin drywall. Yan. And then square meter. And then direct cost 28. Okay, so yun lamang po. And next natin is yung railing. Kung may question po kayo, pwede kayong mag-comment dyan and try nating sagutin. Yun lang po, and kung sa tingin nyo helpful po itong ating tutorial, pwede nyo pong i-share sa iba. Yun lamang po, maraming salamat and God bless everyone.